Viral ngayon sa social media ang konfrontasyon ng isang lalaki sa kapwa niya pasahero ng bus na nagtangkaw manong dukutin ang kanyang cellphone. May paalala naman po ang pulis sa mga makakahuli sa mga snatcher. Exclusive, nagpapatrol Rafael Bosano. Nararamdaman kita pati bag ko. Dinitira mo. Lakas loob na kinuna ni JJ ang kanyang komprontasyon sa lalaking nakatabi sa bus na nagtangka umanong dukutan siya kagabi. Papuntang North Avenue si JJ nang naramdaman ang kakaibang kilos ng lalaki. Yung bulsa ko po, may ginukuha siya. Yung phone ko nga po. Halos kalahati na po siya. Yung nadudukot niya. Dahil alisto, kwento ni JJ, hindi natuloy ang pagdukot sa kanyang cellphone na balak umanong padaanin sa tinastas na butas sa kanyang pantalon. Todo tanggi ang lalaki sa bintang ni JJ. Pero mapapansin na bigla siyang magmamadaling bumaba nang banggitin ni JJ ang mga pulis. Bababa tayo sa pinakamalapit na presinto dito. Saan nga pupunta? Bakit minaan sa'yo? Pero nakakuha siya ng pagkakataon na sumabay sa pagbaba ng isa pang pasahero. Kanina pa kita nararamdaman, pinapayaan lang kita. Papatay pa Papatay mo. Gago, magkaalaman tayo dito. Nanagreklamo sa'yo? Nang ipakalat ang video sa social media, may mga nagsabi na nabiktima rin umano sila ng lalaki. Ayon sa pulis, may kaakibat na panganib ang ginawa ni JJ. Meron naman tayong tinatawag na citizen's arrest. Pero siyempre ang una nating ilagay kaagad sa sarili natin yung safety natin. I-assist mo muna ang kapaligiran. Huwag kang masyadong eager ba sa isang bagay na hindi mo alam kung ano ang nandiyan sa kapaligiran mo. Para kay JJ, magsilbi sanang paalala sa iba pang pasahero na kahit gaano man kapagod sa biyahe, mahalaga ang pagiging alerto. Kung malalagay sa parehong sitwasyon, payo ng pulis na tandaan ang itsura ng suspect, huwag basta lalaban at sa halip gumawa ng eksena para malaman ng iba pang tao ang ginagawa nito at saka i-report sa otoridad. Rafael Bosano, ABS-CBN News. Formal nang hiniling ng DOH ang refund sa Sanofi Pasteur sa halos 2 bilyong pisong halaga ng nagamit na bakuna na Dengvaxia. Ito ay sa dahilang hindi na ibigay ng bakuna ang proteksyon na dapat sana'y ibibigay nito sa mga nabakunahan. Sa ngayon, hindi pa sumasagot ang Sanofi sa sulat ng DOH. Samantala, binigyang diin ni Secretary Francisco Duque ang pagmomonitor sa mga nabakunahan sa susunod na 5 taon. Gayon din ang papel ng PhilHealth at mga ospital sa Dengvaxia controversy. Iniimbestigahan ngayon ng Philippine Overseas Employment Administration o POEA ang isang bagong illegal recruitment scheme kung saan nagpapadala ng Pinoy workers ang mga illegal recruiters gamit ang tourist visa na pinapalitan naman ng refugee visa. Nagpapatrol Zen Hernandez. 17 years nagtrabaho sa Abu Dhabi si Myrish, kaya ngayon gusto niyang subukang magtrabaho sa isang Asian country tulad ng Japan. Marami kasi siyang kakilala na nagtrabaho at nagsabing maganda roon. Pero hindi madaling makapagtrabaho sa Japan dahil hindi sila tumatanggap ng unskilled workers. Ang mga nag-a-apply naman sa JPEPA program gaya ng mga caregiver at nurse, hirap makapasa sa dami ng training at exam. Kaya may ilan pumapatol sa iligal na paraan. Iniimbestigahan ngayon ng POEA ang nauusong Tourist to Refugee Illegal Recruitment Scheme kung saan pinapapasok ng mga illegal recruiter ang mga Pinoy sa Japan gamit ang tourist visa. 55 to 95,000 pesos ang singil ng sindikato kada aplikante. Kapalit ng mga ibibigay nilang peking dokumento gaya ng employment certificate at bank statement para patunayang may kakayanan itong maging turista. Pagdating sa Japan at mag-expire ang tourist visa, pagpapanggaping refugee ang Pinoy para naman makakuha ng refugee visa. Siyempre, titignan din ng Japanese government. Bakit unang-una nag-tourist ka tapos magre-refugee visa ka? Dapat lahat po ng deployment sa Japan dadaan sa agency or doon sa government-to-government hiring natin. Noong 2010, pinayagan ng Japan na mabigyan ng work permits ang mga may 6 na buwan ng pending refugee visa application dahil inaabot ng taon o mahigit pa ang desisyon. Pero ayon sa DFA, paglabag ito sa 1951 Refugee Convention na nagsasabing mga biktima lang ng racial, political o religious persecution ang maituturing na refugee. Kaya ang Philippine Embassy sa Japan nakikipagtulungan na sa Japanese government para matigil ang iligal na aktibidad at nakikiusap din na tratuhin ng maayos ang mga Pinoy na madedeport.
Sa report ng Japan Times, lilimitahan na ang work permits na ibibigay at hihigpitan ang screening sa refugee applicants dahil sa dami ng nananamantala sa sistema. Nakikiusap naman ang POEA sa mga nabiktima ng Tourist to Refugee Illegal Recruitment Scheme na magsampa ng reklamo para makasuhan ang sindikato na nasa likod nito. Zen Hernandez, ABS-CBN News. May panganib po na dulot ang ashfall o abo ng Bulkang Mayon sa pasilidad ng mga kuryente sa Albay. Kaya sumugod doon ang mga opisyal ng Energy Department para tiyaking handa ang mga planta, kooperatiba at transmission facilities sakaling lumubha ang pag-aalburuto ng Bulkang Mayon. Nagpapatrol, Alvin El Chico. Bukod sa peligro sa residente ng pagsabog ng Bulkang Mayon, may negatibong epekto rin ito sa mga linya ng kuryente. Ganito nakakapal ang abo na kumulapol sa mga linya ng national grid. Nilinis agad ito noong weekend dahil baka maapektuhan ang supply ng kuryente. Pag kumapal yung abo at naging siyang puti, naging solidify siya, it will short the line. It will be line to ground. It will cause tripping of the line. Ulat ng mga taga-Albay kay Energy Secretary Alfonso Cusi, wala pa namang problema ang supply ng kuryente dahil ang mga planta sa Bicol ligtas sa ngit-ngit ng Mayon. Itong Tiwi Geothermal Facility na malapit lang din sa paanan ng Bulkang Mayon ay ligtas naman kahit nag-aalburuto ang bulkan. Ang source ng steam ng planta ng kuryenteng ito ay galing din sa isang bulkan, ang Mount Malinaw. Kahit ang isa pang geothermal plant sa Sorsogon, wala rin problema pero naghahanda sakaling magkaroon. Nag-prepare na kami para namin yung aming mga equipment, mabalutan, then kung abutan yung mga substation transmission line. We don't see any threat, but in the event of worst case scenario, we're all ready, we're all set to prevent catastrophic destruction of our facilities. Ang isang inaalala ni Governor Al Francis Bichara ay maapektuhan ng lahar ang mga poste at pasilidad ng kuryente. Kaya ang utos ni Cusi, maghanda. We just hope na hindi aabot sa gano'n na maapektuhan ang ating mga transmission lines ng lahar flow. Sa taya ni Bichara, maaaring abutin pa ng 3 buwan ang pag-aalburuto ng Mayon. Mula Albay, Alvin El Chico, ABS-CBN News.